Habang nag-water change ako, dahil nagagalaw yung bed sa ilalim, yung mga fry ay lumulutang. So ito yung bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin para yung mga fry na maliliit ay makahabol. So kapag napanood mo yung video na to, so wag na wag yung gayahin yung method na pag-water change ko. Hindi natin dapat ibalik sa dating level niya yung tubig. So dahan-dahan lang, sa konti lang muna yung ilalagay hanggang ma-acclimate at masanay na yung mga gapis natin sa kapag pinapakain natin sila, yung pagkain nila ay nakaka-concentrate sila sa pagpapaganda ng kulay at pagpapalaki ng katawan. So ayun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayun, day 3 na tayo sa paglilinis ng ating mini guppy area. So kung naalala nyo yung last video natin, nilinis natin tong section na to, yung mga breeders natin, so nilinis natin. So hindi ko na na-videohan nung hapon, bumalik ako at nilinis ko na yung Japan Blue Gold Double Sword na mga tubs. So ayun, sa day 3, so hindi tayo mag-focus sa paglilinis dahil ipapakita ko sa inyo o ipapaalam ko sa inyo yung tatlong pinakamahalagang bagay sa pag-aalaga ng gapi. So ayun, kung gusto mong malaman, tapusin mo yung video hanggang sa dulo at simulan natin ang video. Let's go! So ayun mga pre, dahil malinis na yung breeder section natin. So dito kahapon, bumalik ako ng hapon. So nilinis ko to. So yan, fresh na yung tubig nila. Kaso medyo mababa pa yung tubig dahil nakakapagod umigib. So yung pinaka-focus natin ngayon ay dito. Yan. So linisin natin tong mga tubs na to at kung kaya yun. So hindi ko na bibidyohan yung paglilinis nito dahil halos na ituro ko na sa inyo lahat ng mga technique sa pag-water change ng gapi, mapa-critical man na oras o sa unusual na mga oras. So ayun, lilinisin ko muna to dahil mag-focus tayo sa sizing and gendering. So yung tatlong mahalagang bagay na kailangan natin ay yung cleaning, so yung next ay gendering, at syempre pinaka-importante yung sizing. So mamaya explain ko kung bakit importante. So linisin ko muna yung mga tubs na to. Let's go. So yun mga pre, isa sa mga technique na ginagamit ko kung paano ako kumuha ng mga fry na sabay sa pag-water change ko. So yung ginagawa ko habang nag-water change ako, dahil nagagalaw yung bed sa ilalim, yung mga fry ay lumulutang. So tingnan nyo, so nandito na yung mga fry sa itaas. Ayan, no? So hindi na kayo mahirapan kumuha ng mga fry. So kinakolekta ko yung mga fry dahil mamaya kapag mababa na yung level ng tubig ay masasiphon natin to kasi wala na silang pupuntahan na lugar. So madadala sila ng sanction ng hose natin dahil malaki nga yung garden hose natin. So ayan, so ito yung ginagawa ko dito sa tuwing mag-water change ako. So hindi talaga maiwasan na magkaka-fry dito. So dahil ito ay mixed grow out na ng Dambu Air Mosaic natin. So sinandok ko lang yung mga fry at ginrow out dito. So medyo nahuli tayo sa pag-gender sa kanila, kaya ito nangyari. Pero okay lang yun. So anyway, isang strain lang naman yung pinagmula nila. So nagkaroon tayo ng inbreeding. Pero sa mosaic kasi halos wala namang problema kapag nag-inbreed tayo dahil mas lalong lumalala yung kulay nila, mas gumaganda. So yan, tapusin ko lang muna to mga pre at mamaya ay doon naman tayo. So ayun mga pre, habang nagdi-drain ako, pag-usapan muna natin. So bakit kailangan nating i-sizing yung mga guppies? Yung guppies kasi mga pre, kapag yung mga maliliit na guppy, yung mga anak ng guppies ay nasa tub ng mga malalaking guppies o sa mga breeders natin, so hindi sila nakakaagaw ng pagkain. So yung pagkain nila ay limitado, lalong-lalo na kapag ikaw yung tipo ng breeder na konti lang magpakain kasi nga tinitipid mo yung quality ng tubig. So kawawa yung mga fry. So kailangan magkaroon ng equal chances lahat ng mga fry sa pagkain para sabay-sabay sila at mabilis silang lumaki. So dito sa ating fry section, halos nasa 80 to 90% yung chance nila na makakain sila lahat kapag nagsasizing ka. So
So gaya ko, dahil sobrang busy, hindi ako nakapag-sizing. So makikita nyo, ayan o, may mga malalaki na. So ito yung bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin para yung mga fry na maliliit ay makahabol. So ganun kaimportante yung sizing. At syempre, mamaya i-discuss ko rin kung bakit kailangan natin mag-gender ng gapi, gaya nga na nangyari kanina. So yun, mamaya i-explain natin sa inyo. So update ko na lang kayo. So yun nga mga pre, kagabi nung nagbasa ako ng comment section sa ating mga videos, so mayroong kaibigan natin na nag-comment doon na sinasayang ko lang daw yung mga fry ng aking mga gapis gaya nito. Kakasa, pusas ko para balaan mo. Kung di ka magloko. Sa paraan ng aking pagsasiphon. So dahil daw nadadala daw ng ating host yung mga fry. So ito ipapakita ko sa inyo. Ayan napakaraming fry. Ayan, sobrang daming fry na pwede natin kunin. Sobrang baba na ng tubig, ayan So siniphon ko to gamit yung hose. So tingnan natin kung meron nga bang fry dito. Dito lumalabas yung tubig. Ayan, tingnan nyo. Meron bang fry? Kahit isa na makikita kayo? Di ba wala? So, wow, magic. Hindi, wow. So, hindi ko alam kung bakit, pero nasanay na yung mga gapis ko na sa tuwing nagsa-siphon ako, ay nandun sila sa kabilang bahagi. Kapag gumagalaw yung siphon ko, lumalayo din sila. So, zero casualty tayo dito mga pre. Tested and proven na yan sa paraan. So, disclaimer sa mga nanonood. So, hindi ko alam kung applicable to sa mga alaga nyo. Basta sa akin, kahit gaano yan ka-crowded, so walang nasa siphon na gapi sa breeding area ko. So, yun mga pre, tapos ko nang kunin yung mga dumi ng ating mga ref tub. So, yun, may mahiwagang manok na naman. So ayan, tingnan nyo. So disclaimer sa mga nanonood, sa mga kaibigan nating bago pa lang nag-alaga ng gapi. So kapag napanood mo yung video na to, so wag na wag yung gayahin yung method na pag-water change ko. Dahil yung pag-water change ko ay kumukuha ko ng 90%, almost 90% talaga ng tubig. Pero meron dyan, pero hindi natin dapat ibalik sa dating level niya yung tubig. So dahan-dahan lang, sa konti lang muna yung ilalagay hanggang ma-acclimate at masanay na yung mga gapis natin sa bagong tubig. Kasi kapag tinaas nyo yan agad-agad sa level na yan, malamang sa malamang may mangyayari dyan. So yun, sana marinig nyo yung advice ko sa inyo. Baka pag nakita nyo agad-agad mag-water change lang kayo, so baka masisi pa tayo. So yun, next natin na pag-usapan ay yung gendering. Pero maglalagay muna ako ng tubig para naman unti-unti ko silang masanay sa bagong tubig. So let's go. So ayun mga pre, nakapagdagdag na ako ng tig-isang balde dito. So hayaan ko muna ng mga 10 to 15 minutes bago ako magdagdag ulit. So siguro lalagpas ko lang dyan yung mga tubig nila. Siguro makakapagdagdag pa ako dito ng mga 2 balde pa kada isa. Pagkatapos bukas naman ako magdadagdag. So yun, pag-usapan naman natin yung gendering. So bakit napaka-importante ng gendering? So yun, yung gendering ay napaka-importante sa mga kaibigan natin na nagka-quality breeding. So gaya ko, so nasa mass production ako. So hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin yung gendering. Pero kahit pa paano, nag-gender pa rin ako. Pero meron talagang nangyayari sa farm ko. Gaya na nakita nyo kanina sa tab na to. So nagkaroon tayo ng inbreeding. So sa mga kaibigan natin na nagka-quality breeding, so maaga pa nilang siniseparate yung male at female para maiwasan talaga yung unintentional breeding. So sa akin, nag-gender din ako gaya nito. All male to, dito all female, doon ay all male. So napaka-importante niyan. Isa sa mga rason kung bakit kailangan natin mag-gender. Yung mga male na gapi gaya nito, so kapag pinapakain natin sila, yung pagkain nila
ay nakaka-concentrate sila sa pagpapaganda ng kulay at pagpapalaki ng katawan. Unlike na kapag mix yung male at female, yung energy ng lalaki ay ginagamit niya into breeding. So imbis na magpalaki sila ng katawan, magpaganda ng kulay, ginagamit nila sa pagbibreed. At isa pang rason kung bakit kailangan natin mag-separate ng male at female, yung mga male kasi attractable sa market, lalong lalo na sa mga tails na magaganda gaya nito ng mga mosaic. So kapag nagbi-breed sila, so napupunit yung kanilang fins, yung kanilang tails, so hindi na maganda yung forma. So sa mga kaibigan natin nagka-quality breeding, so reject na yan. So sa atin, as long as okay yung form, kumpleto yung katawan at may kulay, so pwede natin yung ibenta. So ganun yung pinagkaiba ng quality breeding at mass production breeding. So ayan mga pre, sana may natutunan kayo sa video natin. So hindi ko nabibidyohan yung pagpuno ko nito dahil nakakapagod naman. So unti-untiin ko lang, so pinapapawisan na ako. So hanggang matapos ko to. So pag natapos ko to, di ko alam mamaya kung magagalaw ko to, siguro sa susunod na lang na balik ko. So ayun mga pre, maraming salamat sa pagsama sa day 1, day 2, and day 3 ng paglilinis natin ng mini guppy farm natin. So ayun, sa mga kaibigan natin nagko-comment sa ating video, so lagi ko yung sina-shoutout every next vlog. So maraming salamat sa pagsuporta at panonood. Hanggang sa muling video. God bless us all and bye-bye.